Hindi ko po alam kung ito po ay breaking news. Yan na naman tayo. Oh, kasi po kung inyo natatandaan, ito pong si Abalos, hindi po ba? Pumunta sa palengke, namili ng isda. Pagkatapos niya, nakapamili ng isda, kinuha niya sa plastic, nilapa niya. Talagang nagaragumo yung mga tinik ng isda na nilapa niya. Di ba? Ngayon, ay kung sabi ko kung ito si Abalos ay lumapa o lumamo ng hilaw na isda, ito namang si Tambaloslos ay lumapa din ng tilapia. Bakit kayo nauso sa kanila yung lumapa ng hilaw na isda, no? Talagang hindi ba mag-iisip na kayo, may mga saltik na siguro talaga itong mga ito. Ngayon, kasi ganito yan eh. Tinawag niya ngayon si Abalos. Sabi ni Tambaloslos, sandali nga. Bakit speaker? Sabi nga ni Abalos. Kasi, nakita ko sa vlog ni Verana, sikat na sikat ka na eh. Talagang, bagay, maging ako, nakita ko naman kung paano mong nilapa yung isda na binili mo eh. Ano ba ang lasa talaga? Nung hilaw na isda, sabi ni Tambaloslos. Sabi niya, speaker, kung yan. Well, medyo talagang, siyempre, hindi kaya-aya kasi hilaw ngayon, balansa yun, siyempre. Pero, ang iniisip ko na lang, yung buto. Yun pala iniisip niya yung buto. Sabi naman ni Tambaloslos, ay oo nga no, hindi, kakayanin ko kaya? Kaya mo yan, speaker, kasi nga, unang-una, buto na lang ang isipin mo, kakayanin mo yan, walang imposible dyan. Sige, dito. May dumaan daw na nagtitinda ng isda. Di ba uso naman ngayon yung nakatricycle lang na isda! Isda! Yan. Tinawag ngayon ni Tambaloslos, hoy, isda. Lumapit ngayon yung mag-iisda. Ano ba yung tinda mo? Tilapia, sir. Mga buhay pa ito. Nagtinginan. Nagtinginan daw itong dalawang may salpit. Tumango daw si Abalos. Di sabi niya, bumili daw ng 3 piraso yata. Nung pagkabayad, sige, umalis ka na. Kinuha daw kasi maraming tao doon eh. Sinasamantala nila doon sa daanan na yon. Kinuha raw ni Tambaloslos yung isang tilapia. Nilapa din niya parang nagpapangos ng tubo. Ay sabi niya, tangina ka niya ngiwi, sabi niya kay Abalos. Ay, ang sama ng lasa. Ang sama ng lasa. Huwag mo nang isipin niyo, speaker, basta mahalaga doon, boto. Para sa ganon, manalo ako, dalawa tayong magko-combine na limasin ang pira ng bayan. Oo nga no, sabi ni Tambaloslos. O, sige. Pero talagang sabi niya, masama talaga. Di mabuti pa, inutosan niyo yung kanyang bodyguard, yung driver bodyguard, na bumili na lang ng litson. Litson baboy. Hindi, bumili. Pagdating dyan, nilapa yung isang litson baboy. Ito na asiste. Ay parang may impatso na. Ay di, wala na talaga. Talagang hindi na makahinga. Kasi, talagang na-high blood na siya kasi buong baboy ko naman lapain niya, isang litson baboy. Di, yung kanyang bodyguard, gusto na siyang isugod sa hospital. Ay itong si Tambaloslos, sabi niya, hindi dapat sa hospital yan. Doon sa gasoline station. Bakit nga ba sa gasoline station? Ay kasi, pag sa hospital, hindi kaya nung pangbomba nila ng hangin. Sa hospital, pan lang yun, mahina. Ay kung sa gasoline station, yung pinangbubomba ng gulong, na pinanglalagay ng hangin. At di sa gasoline station na sinugod si Tambaloslos, ayun, pagdating doon sa gasoline station, isinalpak yung buong hose doon sa ilong niya, ayun,
kinargahan ng hangin yung yung tiyan niya. Ayun, at na bawas-bawasan yung pagka-high blood niya. Talaga may mga saltik talaga, di ba? Baka sabihin nyo na naman fake news ito. Hindi po fake news ito. Lumapa din po siya ng tilapia. Hindi po. Kaya nga, talagang ako nito. Sa ngalan ng boto, sige. Kahit na lang lalapahin ito. Sa susunod yan, baka cobra na ang lapahin itong dalawa ito. Pag ito ay nasobrahan ng singhot ito, tingnan nyo. Makikita nyo sa social media, naglapa ito ng cobra. So, anyway, ayan po, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang batiin lahat po ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers. Ayan po, nairaos na po natin ang bagong taon. Ay, ang Pasko. Di po ba, ang bilis lang, lumipas lang. Tingnan nyo. Sabi ko nga, hindi kailangan ang bungga. Ako nga nilagang talbos-talbos lang, okay na ako. Nilagang okra, okay na ako doon. Paano nakatulog ako? Kinabukasan, hindi na Pasko. Di ba? Wala na. Kaya, kung ano man yung kung yung mga mapipira nag-celebrate ng Pasko, tayo rin naman mga mahihirap nag-celebrate na naman. Lalo na ako. Di ba? Kaya nga po ako hindi nag-celebrate ng Pasko kasi sabi ko nga po sa inyo, wala na nga po akong pira, wala pang nobya. Kaya hindi na po ako nag-celebrate ng Pasko. But anyway, sana po ito pong darating na bagong taon ay maibsan na po ng tuluyan yung inyong kumbaga kung ngayon ay medyo naghihirap-hirap kayo, ay titiyakin ko, ngayon pong pagpasok ng bagong taon ay iba na po yung buhay ninyo. Maniwala po kayo sa akin. Dahil may magandang response naman po sa akin ng Panginoon na sige, tuloy mo lang ipagdasalan ng iyong mga subscribers. At yun naman po ang ginagawa ko. Kaya po, basta po ngayon, pagpasok ng bagong taon, wala na po tayong ibang isipin, ilalagay sa ating puso at isipan, kundi ang ating Panginoon. Yun lamang po ang gusto kong i-highlight sa inyo. At doon naman po sa kwan pala, sa totoo lang po ay nag-aantay po ako ng kwan nag-aantay po ako ng batiin ako ng mga inaanak ko. Mga inaanak ko. Sabi ko, sa isip ko lang yon. Kung sino man yung inaanak ko na babati sa akin ng Merry Christmas, magpadala sa akin ng pagbati ng Merry Christmas, ang nasa isip ko, ibibigay ko po sa kanya itong BMW na service ng aso ko. Ayan. Kasi po yung aso ko ay ayaw na niyang BMW service niya. Sabi ko, sige. Kung ayaw na ng aso ko, pero brand new po yan BMW. Sabi ko, kung sino yung unang babati na inaanak ko, iyon ang makakatanggap nitong BMW na nandito. Madilim lang kasi. So, yun po. Ay kaso, wala pong bumati. Wala pong bumati, isa sa kanila. Anyway, sige lang. Wala pong ang sa akin lang at di hanapan ko na lang ng mapapagbigyan itong BMW dito dahil nga aning ko naman yan. May stock lang yan dyan. At total, hindi naman ako sumasakay dyan. Yung aso kong alam. So, yun. At natatawa talaga ako doon pag naisip ko yung bata na kwan. Hindi bata. Yung anak na magandang trabaho. Tapos niregaluhan niya yung kanyang magulang ng house and lot. Tapos parang ang itsura ng bahay na pinatayo niya parang musilyo. Para daw
na mahinga na raw, diretso na lang din daw doon sa loob ng kwan. Kasi may dalawang nitso sa loob. Ay, nako, Diyos mio. Sorry, may mga saltik talaga na wala na talaga mapili ngayong panahon na ito. Lalo na po dito sa mga politikong ito. At grabe. Siguro palagay ko ay epekto po ito ng climate change itong mga nangyayari. Mga nangyayari ngayon, parang may mga kaltog na ang ulo ng mga tao ngayon. Di ba? Pero wag ka. At mayroon akong gustong mukhang mayroon akong gustong bigyan ng kwan. Bigyan ng ano to? Load. Ayan. Yung sino ba 'yon? Kaya tingnan ko yung hindi ko na i-prepare eh. Tingnan ko. Okay. Kasi okay, kung ikaw, Susan, kung ikaw, Susan Kakam, ay Kakam Kinto. Susan Kakam Kinto. Yan, kung ikaw ay mapapanood mo itong video ito. Ulitin ko Susan Kakam Kinto. Ayan po, at kung mapanood mo ito, ay isend mo diyan sa Tarek Hassan Mer sa iyong GCash number para padadalhan kita ng pangload mo. Ano? At nakita ko naman, nakashare pala yung mga video ko dyan sa FB account mo. So, sinasabi ko naman po yan sa inyo na napaka ano ito tawag dito? Napakadali ko pong kwan. Mababaw lang po yung kaligayahan ko. So, kahapon po ay ipinorward sa akin ng tagabasa ko. At nakita nga daw niya na marami po yung mga videos ko na nakashare sa FB account ko. O baka mamaya, magpo-forward na naman kayo dito sa Tarek Hassan Mersa kasi marami po yan eh. Ganyan. Bakit sa Tarek Hassan Mersa kayo maglalagay ng video ko? Ang sinasabi ko po rito dyan sa mismong account ninyo. Huwag dito sa Tarek Hassan Mersa. O ngayon, dahil nakita ko itong si Susan Kakam Kinto ay isend mo rito yung GCash number mo at padadalhan kita ng pangload. Pangload lang naman. At after bagong taon ay mamimigay tuloy-tuloy na yung ating pamimigay ng pambili ng bitsin. At siguro mga tig 50,000 siguro magbibigay tayo linggo-linggo 100,000. Ayun, ganun. At tingnan natin. Depende yun sa kondisyon dito sa kondisyon ng kon ko. Kasi may pagkasinto-sinto rin naman. Minsan mayroon din akong salpik sa ulo kaya minsan ay medyo wala tayo sa kondisyon. Kaya nga pagdasalan po natin na sana ay wag na magkaroon ng kaltog ang ulo ko para makapamigay po tayo ng pa 50,000, 100,000, ganon. So pansamantala, dahil nakikita ko itong Susan Kakam Kinto na nakashare yung mga videos ko dyan sa FB account niya. Ayan. Ay, padadalan kita ng 500 lang naman na load. Ayan. So, sige. At makita pa yan ng yung magbabasa ko. So, tingnan natin kung sino pa. Baka, sana nga marami ako makitang ganyan na nakashare yung mga videos ko para tuloy-tuloy yung ating pamimigay ng load. At sabi ko nga po sa January, ay mamimigay po tayo ng sa 10,000 pambili ng bitsin. At ano to? Siguro, mga 50,000 pang bili ng naman yan. Ewan ko kung ano mabibili ng 50,000. Parang wala na yata mabibili ngayon. At saka ngayon po ay naghahanap ako
since na wala naman pong bumati sa akin sa mga inaanak ko, ay maghahanap ako. Pahanapin ko yung itong tagabasa ko nung nararapat na bigyan itong BMW. At yun, sabi ko, anin ko naman yan dahil kaya ako nga lang binili yan dahil sa aso ko eh. Yung isang ako naman, yung Mercedes naman ay sa pusa ako naman yun. So, yun. Tapos yung service ko, karusa. Kaya nga itong aso at saka pusa ko, itong mga social. Pero ako, sa karusa ang service ko. So, yan po. At ulitin lang po natin kung itong si Tambaloslos ay kumain ng hilaw na isda, ay hindi, kung si Abalos pala ay kumain ng hilaw na isda, ito namang pong si Tambaloslos ay kumain ng hilaw na tilapia. Itong iba na naman ito. So, iisipin nyo na naman ha, baka isipin nyo na naman, ibang tilapia, baka sabihin nyo naman, bilat ni Butod. Kasi ang hilig kasi ninyong mag-isip ng advance. Nililinaw ko lang po, tilapia po ito, as in tilapia. Baka isipin nyo na naman, fake news na naman ako, at sasabihin nyo, bakit naman magpalamo ng bilat si Butod? Di ba? Ganyan kasi yung mga paninyo eh. Yung mga utak ninyo. But anyway, sige at sige at hayaan ko na lang si Maharlika ang magbabalita doon sa malapit ng palayasin itong si Bangag. Ayan. At nandiyan naman po yan. Kaya nga po, nire-upload ko lang din po, nire-live ko lang yung live ni Maharlika para po malaman din po ninyo. Pero wala po akong ibang intention doon, kundi maiparating lang din sa inyo. Kaya po, pagka may naka-live na po ako na ang host ay si Maharlika, ay panoorin nyo rin po para malaman po ninyo yung mga nangyayari. So, ano pa ba? So, pag-antay na lang tayo ng bagong taon at ilang araw na lang. Bagong taon na at tingnan natin kung ano yung pagbabago ng buhay nyo ngayong bagong taon. Paminsan-minsan po magbasa kayo ng mga comment. Lalo na po kung nababanggit ko yung tungkol sa bigas sa pintuan. Basa-basa rin po kayong comment minsan. Kasi sila mismo ang nagpapatunay na dating talagang hirap na hirap sila. Ngayon pag lumabas sila, lalo na kung iniisip nila ay maghahanap buhay sila or maghahanap sila ng kanilang panggastos or makakain. At yun nga, hindi raw niya nakakalimutan na idampi yung palad niya yung bigas doon sa pintuan. Napakagaan lang daw sa kanyang lakad yung makasumpong agad ng kanyang kailangan. So, yun naman po ay sila naman po dyan ang nagpapatotoo. Kasi unang-una, sabi ko nga po, wala naman po akong ituturo dito na hindi ko mismo ginawa. Maging dito sa pintuan ko, hanggang ngayon po meron. Pagka umaalis ako, idadampi ko yung palad ko. Tapos parang wala pong pagkakaiba yun doon sa, di ba nakaugalian ng marami, yung pag umalis nagsasign cross. Wala pong pagkakaiba yan. Kung yun ang pinapaniwalaan mo, ay may mga paniwala po tayo. So yun po ay literal na bigas po yan, tinuturo ko sa inyo. So, sabi ko nga po hanggang ngayon po yun po ang nakaugalian ko. Paglabas ko, labas kami ng mga tao, ng mga kasama ko, yung mga tao ko. At mag-aabot kami ng mga kung ano-ano, mga makakain ng mga dati naming iniikutan. Kung ilan yan, sige, bigay. Pagbalik ko sa opisina, kung ilang chike yung nakapatong sa lamisa ko, halos kaganyang chike yung nakapatong sa lamisa ko. Anong ibig sabihin? Yan po yung mga dumating na pira na mga bayad po yan. Yan. So ano pong ibig sabihin nun? De epektibo yung ginagawa ko yun.
Kaya nga po, unang-una po, ang isipin nyo lang po ganito eh. Itinuturo ito ng birana. Ano bang panibirana? Ano bang mapapala ni birana kung magturo siya ng ganito? Ay hindi naman siya naniningil. Dapat yun na lang isipin nyo. Wala naman po akong sinisingil sa inyo ni centavos para gawin yung aking itinuturo. Hindi ba't dapat nating isipin na sundin ko na lang may mangyari man o wala sa buhay ninyo, ha? Total, wala naman kayong binayaran. Hindi ko naman kayo siningil para sundin ninyo yun, para turuan kayo. Di ba? Ganun lang po yun eh. Mas pina-priority ninyo yung mayroong magpa-invest niyan kuno. Magpapataya sa inyo ng ano yun, yung paluwagan kuno. Di ba? Tataya ka ng paluwagan na yan. Pag nakulikta lahat yan, hindi mo na makikita yung nagpataya. Di ba? Mas yun pa ang kinukuha ninyo eh. Mas yun pa ang pinaniniwalaan ninyo eh. Kisa doon sa tinuturo ko eh. Di ba? Ganun po yan. Ano nangyari sa'yo? Tinakas lang yung pera mo. Dito kasi tinuturo ko tungkol sa bigas, tungkol doon sa mga sili, kalamansi na yan, yung tubig ng saging. Marami ang akong itinuro na yan eh. Pero, wag na po eh. Dapat sana yun na lang po mga comment din ang binabasa ninyo paminsan-minsan dahil sila po ang nagpapatotoo na talagang malaki yung nabago sa buhay nila. Ganon po eh. So, ayan ako. Wala po kayong binabayaran din sa tinuturo ko. Hindi po ako naniningil ni centavos. Dapat yun na lang ang isipin nyo. Anyway, muli po itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng may mga sakit ng mga subscribers, followers at mga viewers. Sana Ama ay pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon para maging masaya naman po ang kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. At ganun din. Ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Ayan. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.